Okay, good morning po sa ating lahat. Tuesday morning once again para muli magsama-sama tayo na magsalok ng biyaya ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating daily morning devotion. March 13, day 72, matatagpuan po sa Psalm 68 verses 20 to 35. Okay po, tayo po ay manalangin. Muli aming Diyos, napakabuti mo aming Diyos. Ang pagmamahal mo ay walang hanggan at patuloy na available sa lahat ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Lord, muli sasalo kami ng pagpapala ng iyong mga salita na magiging encouragement, inspiration namin for this day. Alam namin, O Lord, maraming struggles, maraming challenges, but still, O Lord, mas malaki ka sa mga bagay na ito. Kaya nga po, Lord, we are all excited na muli ma-encounter ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Manguna ka sa amin, Banal na Espiritu, at ikaw, O Lord, ang patuloy na maririnig sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, Ate Gina, magandang morning, Mami Digna. Magandang morning po. So, March 13, day 72, no? Nasa day 72 na tayo ng ating daily reading plan. Psalm 68, 20 to 35. Ate Jennifer, magandang gabi pa dyan sa inyo sa Canada. Ate Violi, magandang umaga po. Yan. Kap Romy. So, dito po sa ating pag-usapan ngayon, Psalm 68, 20 to 35, kunin natin yung verse focus natin doon sa 20 tsaka sa 35. No, kung ating mababasa ito, napaka-connected. And then doon nga sa pagitan ng mga verses na ito, din natin makikita yung mga reason bakit ito yung ating naging focus verse. So ating pag-uusapan, yung ating title for today is about God is our Savior and strength. No? Ang Diyos ang ating tagapagligtas at ang ating lakas. At yun nga po, ito ay dalawang pangunahing katotohanan tungkol sa Diyos, na siya ang tagapagligtas at siya ang pinagmumula natin, source of our strength. So, sabi po sa Psalm 68:20, our God is the God of salvation, and to God the Lord belongs escapes from death. Sa Tagalog, ang Diyos sa amin ang siyang Diyos na tagapagligtas o Diyos ng kaligtasan. At sa Diyos na Panginoon, sa Kanya ang pagtakas mula sa kamatayan. Kaya nga po tinawag natin God is our deliverer or our Savior, tagapagligtas. Kasi nga po ang buhay ay punong-puno ng trials and struggles. Just like nung last week, pinag-usapan natin sa Psalm 62, yung struggle and victory, yung pinakamahirap, yung in-between, yung waiting. No? So, talaga ang buhay ay napakakulay. Okay? At even do sa mga moments na parang pakiramdam natin, trap tayo. Pero dito nga po sa Psalm 68:20, pinapakita dito sa atin, na-assure sa atin, na ang Diyos ay hindi malayo. No? Hindi malayo. Siya ay nagliligtas sa lahat ng mga anak niya na kumikilala sa Kanya. At anuman yung mga difficulties na ating inaharap, yung Kanyang kapangyarihan ay mas malaki, mas malawak sa mga situation na kung saan tayo na naroroon, even doon sa tinatawag nating kamatayan. No? Yung ating kalalagayan, minsan ay ando doon na mismo sa between life and death. Ang Diyos ay hindi magbabago, ang Kanyang kaligtasan, ang Kanyang pagiging deliverer. Kaya napakaganda na isang affirmation na ito sa Psalm 68:20 na siya ang Diyos ng kaligtasan. At even doon sa mga natatakot sa kamatayan, may pagtakas o may pagtagumpay, no, even sa kamatayan. At tingnan po natin Psalm 68 35. Yan. Yun yung ating verse focus Verse 20 and verse 35. Ang sabi doon, O God, you are more awesome than your holy places. The God of Israel is He who gives strength and power to His people. Praise be to God. Kahanga-hanga ang Diyos ng Israel.
habang siya lumalabas sa kanyang banal na tahanan. Binibigyan niya ng kapangyarihan at kalakasan ng kanyang mga mamamayan. Purihin ang Diyos. So dito ay pinapahayag, no, dinideclare na binibigyan ng Diyos ang kanyang mamamayan ng strength and power. Kaya ang bawat isa sa atin, no, kung tunay na tayo ay anak ng Diyos, dineclare natin na siyang ating Panginoon at tagapagligtas, meron tayong kapangyarihan, meron tayong lakas na nagmumula sa Kanya. Kaya sa mga panahon na parang pakiramdam natin tayo ay weak or incapable, no, pwede tayong magtiwala na kanya tayong i-equip, kanya tayong bigyan ng kakayanan, no, bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng kapangyarihan doon sa mga darating na mga worries and anxiety. Kasi nga, yun ang nagiging dahilan bakit tayo parang nag-struggle, no? Bakit tayo parang naramdaman natin trap tayo, no? Kasi nga dun sa mga worries and anxieties of ano ang mangyayari bukas, no? So dito makikita natin meron tayong kapangyarihan, meron tayong kalakasan na mula sa Diyos upang tayo ay magtiwala at ginagamit niya tayo para sa anumang ating hinaharap. Okay? What lies ahead of us, no? Kaya nga po yung presence ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay hindi lang comforting but empowering. Ulitin ko, ang presence ng Panginoong Diyos sa iyo, kapatid, sa iyong buhay at sa aking buhay ay hindi lang comforting but also empowering, no? Binibigyan tayo ng lakas, ng kapangyarihan. So bakit natin pinag-usapan natin na ang Diyos ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos ay ating lakas? Tignan natin yung in-between ng verses 20 and 35. Okay? Tignan natin yung in-between. Sabi sa verses 21 to 23, babasahin nyo na lang, doon makikita natin na ang Diyos ay tinalo ang ating mga kaaway. Okay? Tinalo niya ang ating mga kaaway. At sabi roon, God will crush the heads of His enemies. No? Na nagpapakita sa kanyang pinakamalakas, pinakamataas na authority laban sa mga masasama. At walang opposition na pwedeng mag-stand against Him. Dito nga talagang tinalo na. Okay? Tinalo na ang mga kaaway. Verses 21 to 23. At kung susundan pa natin ng verses 24 to 27, mababasa natin doon, may prosesyon ang mga mananampalataya, ang mga worshiper, na sumusunod sila sa ating Panginoong Diyos, nagpapahiwatig ng kanyang leadership at yung joy, no? Being in His presence. Hindi lang sila sumusunod dahil basta lang sumusunod, kundi alam nila yung leadership ng ating Panginoong Diyos. Kaya niyang panguna ng kanyang mga tao. At sa kanyang pangunguna, merong joy. Ay, ang pinakamaganda, mga kapatid. No? 16:11, sabi roon sa Psalm, in His presence there is fullness of joy. Kaya nga po, when God leads His people, rejoice. No? Kung ang Diyos ang namumuno, ang Diyos ang nangunguna, nagagalak ang mga tao. So alam ko, punong-puno ka ng kagalakan sa kabila ng mga pain, ng mga struggles, ng mga challenges. No? Hindi maikukubli, hindi maitatago ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Sa kabila ng lahat na pinagdadaanan natin, yung joy hindi kayang nakawin ng mga bagay na iyon. Kaya God leads His people, no? Because of His presence, no? Yung joy na makasama siya. So verses 24 to 27. In verses 28 to 31 naman, mababasa natin doon, God provides strength and blessing. Siya ay nagbibigay ng lakas at pagpapala, no? Ang sabi ng psalmist dito, He strengthen His people and declare that nation will bring Him gifts. Na nagpapakita, nagpapaalala sa atin na ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang provision ay nagbubula sa Kanya.
Okay? Yung lahat na meron tayong kapangyarihan, lahat na tayong merong power, no, strength, at yung mga provision na meron tayo, lahat ng ito ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung mababasa natin dito sa verses 28 to 31, ibinabalik, ang sabi ron, nations will bring gifts, ibinabalik sa Lord, no, parang offering, no, pagbabalik sa Lord ng lahat ng para sa Kanya, nararapat para sa Kanya. Kasi nga po, ang lahat ng ito ay galing sa Kanya. Tayo ay mga faithful steward lamang ng mga ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, God provides strength and blessing. Now, verses 32 to 34, ang sabi ron, God reigns over all. Ang buong mundo ay umaawit at nagpupuri sa Diyos na nasa langit, no? Na walang katulad ang kanyang kapangyarihan, unmatched yung kanyang power at yung kanyang majesty, yung pagiging kamahalan niya, yung pagiging hari niya. So napaka amazing, no, ng ating Diyos. Lahat, every knee shall bow, every tongue confess that He is God. Darating yung panahon na yon at mangyayari yon, mga kapatid, kung tayo nga ay magpapagamit sa Lord, no, makikilala siya sa lahat ng sulok ng mundong ito na merong Diyos na nag-ahari sa lahat. Kaya nagpupuri tayo at umaawit tayo ng kagalakan dahil sa Diyos na tapat magpakailan paman. Kaya nga po, bakit siya deliverer? No? Bakit siya ang source of strength? Sabi doon sa pagitan ng verses 22 to 35, God defeats His enemies. No? Ano pa? God leads His people. God provides strength and blessings. And God reigns over all. Okay? Kaya nga kapatid, kung sa panahon ngayon, sitwasyon mo, overwhelmed ka, no, nahihirapan ka ngayon, tandaan natin na ang Diyos ang ating tagapagligtas. Anong gagawin natin? Tumawag tayo sa Kanya para sa ating pagliligtas. Na parang feel natin, trap na tayo, nakakulong tayo, no? Pwede tayong tumawag sa Kanya, pwede tayong lumapit sa Kanya. At sa mga panahon na tayo ay nakakaramdam ng kahinaan, ask natin siya to fill us with His strength, with His presence, na kaya niyang i-provide ang lahat. At pati yung joy sa kabila ng kalungkutan, pagdadalamhati. May mga kapatid po tayo na walan ng mahal sa buhay, no? Si Len, Pehe, yung kanyang tatay nakaburol ngayon sa Bicol, no? Nakakalungkot. At yun nga po, even pati yung pinsan ni Aubrey Jane, yung ating leader sa CCM Bacoor, batang-bata pa, no, namatay sa karamdaman. So sa mga panahon na tayo ay nakakaramdam ng ganito, kalungkutan, pagdadalamhati, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos para sa kanyang kaaliwan, para sa kanyang strength na kaya-kanyang i-provide para sa atin. Kaya nga po, take time to really praise God, no? Take a moment to really praise God. At balikan natin yung kanyang power, yung kanyang faithfulness sa ating buhay. Kasi consistent talaga ang Diyos, no? He is a God of relationship, He is a God of covenant, na siya'y patuloy na magiging tapat sa atin sa kabila ng lahat. Kaya nga po, ini-encourage ko ang bawat isa na itong mga verses na ito na ating pinag-usapan ay magbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. May mga pinagdaraanan, may mga struggles, may mga challenges, pain, suffering. Tandaan po natin, God is with you. He will strengthen you and He will deliver you. No? Siya ay nasa sa iyo, siya ay magpapalakas sa iyo at magliligtas sa iyo at sa akin. No? Kaya nga po, magpasalamat tayo. Buhay ang ating Diyos. Ang Diyos natin
ay ating tagapagligtas, ang Diyos natin, ang siyang nagbibigay sa atin. Kaya magpasalamat tayo. Meron tayong Savior, meron tayong source of strength sa pagharap sa mga difficulties ng ating buhay. Nire-remind tayo na He is in control. Okay? At what we need to do is to really trust Him. Na feel us tayo ng kanyang power, feel niya tayo ng kanyang strength, no? Para ma-overcome natin lahat ng mga situation na pinagdadaanan natin. Okay? So, ang dalangin ko mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Available siya 24/7. Available po siya. Maaasahan. Hindi siya tatalikod sa kanyang mga pangako sa atin. Yun nga po, magtiwala tayo. Manampalataya tayo na siya ang ating tagapagligtas, siya ang source ng ating lakas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Lord, hindi ka talaga nagbabago, Panginoon. Napaka-consistent ng iyong covenant relationship with us. Saan pa kami pupunta? Saan pa kami tatakbo? Sa mga panahon, O Lord, na kami ay overwhelmed ng challenges, ng struggles, ng pain and suffering. At ang pinakamahirap, Lord, kahit na may victory, Lord, yung waiting in between, ano ang mangyayari that cause us to anxiety, O Lord, anxious about what will happen, yung mga what if, na imbis na mag-focus kami sa iyo, na-overwhelm kami ng mga what if ng aming mga buhay. Lord, turuan mo kami. Remind us, O Lord, to really enjoy your presence sa aming mga buhay. That you are the source of our strength and you are our deliverer, our Savior. Ano man ang mangyari, Lord, lagi kang nandiyan. Kaya nga, Holy Spirit, continue to convict us, O God, that you are always available. Hindi nagpa-fail, O Lord, yung mga promises mo. At higit sa lahat, Lord, nagtagumpay ka na noon pa man sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo. So we are more than conquerors. Hindi kami talunan, hindi kami sugatan. Kami ay higit na conqueror, Panginoon. Because of Jesus. Because of Jesus. Kaya nga po, Lord, itinataas ko bawat isa sa mga kapatid ko ngayon na nakakasama ko. Lord, hawakan mo kami, Panginoon. Huwag mo kami bibitawan. Huwag mo kami lalagpasan. Yung mga kapatid namin namatayan, si Len, Panginoon, sa kanyang tatay, si Kuya Lito, sa kanyang bayaw, Panginoon, si Aubrey Jane, sa kanyang pinsan. Lord, ang kaaliwan mo, Panginoon, ang patuloy mong ibuhos sa mga kapatid kong ito sa panahon ng kanilang kalungkutan. At sa marami pang iba na nawalan ng mahal sa buhay. Lord, tinataas din namin ang aming bansa na lalagay ngayon sa kaguluhan. Lord, let your peace be with our country, Panginoon. At sama-sama kaming itaas ang aming bansa. Na huwag itong magdulot ng sobrang kaguluhan. Na muli magkaroon, Panginoon, ng disorder that leads to failure in leadership. Lord, manguna ka sa aming bansa at patuloy na makita mo ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo ay tinataas ang bansang Pilipinas. Very frustrating, disappointing, ang mga nangyayari, but still, O God, you are in control. You are in control. Nananampalataya at nagtitiwala kami sa iyo. Lord, maraming salamat sa mga kapatid namin nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Bless them, O Lord, with abundant heart, life. Si Bev, Panginoon, ang isa sa mga nasa worship team. Ganun si George Benson. Lord, pagpalain mo sila ng mahabang buhay. At
yung mga nag-rouse ng kanilang mga wedding anniversary, Lord, patuloy kang pumagitna sa kanilang pagsasama. Para taon-taon, Lord, tunay na sineselebrate nila ang kanilang pagsasama dahil ito ay banal na regalo mo sa kanila. Lord, we lift up to you our pastors, our leaders, our congregation sa CCM, CCMB at sa lahat ng mga iglesia na ikaw ang Panginoon na ang ulo. Ikaw ang tagapanguna. Lord, cover us with your blood. Only through your word, only through your grace, mananahan ang bawat isa sa iyo. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang mga anak mo na patuloy na nakakasama namin every morning at sa mga buong araw na humahabol para mapakinggan ang iyong mga salita. Continue to embrace them, O Lord, with excitement na masarap ma-encounter ka sa mga unang oras ng bawat araw ng aming buhay. We love you, Lord, and thank you for loving us first. May your peace that passes all understanding be with us all, Panginoon. Be with us. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nagmamahal sa Kanya ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Ayan. Kaya pinagpala tayo, mga kapatid. Meron tayong Diyos na hindi lang tagapagligtas, kundi source ng ating strength to face the realities of this life, challenges and struggles, pain and suffering. But of course, meron din naman pong mga victories. So pinagpala po ang bawat isa na tunay na nagmamahal sa Kanya. Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa lahat at patuloy tayong samahan ng presensya ng Diyos sa lahat po ng ating mga gagawin sa araw na ito. Yun lang po at muli po magkita tayo mamayang gabi, no, sa ating Zoom gathering. Muli there will be an impartation, especially sa mga small group leaders, sa mga disciple who will equip and make disciples. Napakahalaga po nung pinag-uusapan natin dito. So inaasam po namin kayo 7:30 in the evening via Zoom at lahat tayo ay magpa-equip, magkaroon ng teachable heart and spirit as the Lord use us mightily to go and make disciples of all nations. Okay? So isa mapagpalang umaga po sa ating lahat.